Good morning mga kachika! Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay dayaan sa Metro Manila Film Fest winners ayon sa marami sa ating mga kababayan at pag-snub sa rewind ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes. Pero bago tayo magpatuloy sa mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! Let's go! At yun na nga mga kachika, another cooking show, Take It Part 2. Something smell fishy, yan ang ilan sa mga komento ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Maging sa comment section na inilabas ng video para sa 49th gabi ng parangal sa Metro Manila Film Fest or MMFF noong nakaraang gabi. Marami kasi ang nagsasabi na ilang beses na nga ginagawa ang pagkilala at pagbibigay parangal sa mga artista at kasama sa production ng pelikulang Kalahok sa festival. Pero hindi pa rin natuto ang mga organizer sa pag-execute nito. Marami pa rin ang technical error at glitches pagdating sa awards night. Mahalaga kasi ang awards lalo na sa mga manunood dahil ito ang ginagawa nilang basihan kung dapat bang panuorin ang isang pelikula at para na din makita na maganda ba ang pagganap ng isang aktor sa kanyang karakter. Ang problema lamang ang madalas itong nahahaluan ng intriga na may kinalaman sa dayaan. Napansin kasi ng marami sa ating mga kababayan ang isang pagkakamali ng pag-anunsyo sa mga nanalo. Sa isa sa mga major awards, muntik na kasing madungisan ang pangalan ni Miles Ocampo sa pagtanggap niya ng Best Supporting Actress. Natigil kasi ang pag-anunsyo ni Kalad Karen sa nanalong artista sa utos pa rin ng staff na nasa harap ng stage. Gayon din naman sa parte ng mga host na sina Aisa Serrano at Giselle Sanchez na kinailangan banggitin ang pangalan ni Miles Ocampo upang masama sa listahan ng mga nominado. Makikita kasi sa edit ng list of nominees na mukha at video ni Miles para sa pelikulang Family of Two, ngunit hindi ito nagtuloy na malampasan ang pagpapakilala sa kanya. Ilang segundo din ang hinantay ng marami sa ating mga kababayan upang maayos ang technical glitch na iyon. Matapos ng maliwanagan ang mga host na kung ano ang mangyayari na dapat nilang gawin ay sinabi nila na kasama sa mga nominado si Miles Ocampo. Kahit si Kalad Karen na naghintay ng kanyang cue sa pagbasa ng nanalo ay saglit na naguluhan sa mga nangyari at nang dumating na ang oras para sabihin na kung sino ang nanalo bilang Best Supporting Actress ay doon na nalaman na si Miles Ocampo pala ang nakakuha nito. Kung sino pa yung taong natapatan ng technical error ay siya pala ang pangalan na nakasulat sa envelope. Ikinagugulat ito ng marami lalo na si Miles Ocampo at ikinatuwa naman ng mga kasamahan niya sa pelikula na pinangungunahan nila Alden Richard at Sharon Cuneta. Sa pag-akyat niya sa entablado ay pinasalamatan siya ni Kalad Karen at saka siya inabot ang envelope na naglalaman ng kanyang pangalan. Ang maliit na problemang kinaharap ni Miles Ocampo noong gabi ng parangal sa pagtawag sa kanya bilang Best Supporting Actress ang muling nagbuhay sa matagal na issue ng MMFF Awards Night. Nagbalik sa alaala ng karamihan ng kaganapan noong 1994 kung saan ay nasangkot ang talent manager na walang iba kundi si Lolit Solis sa tinawag na MMFF scam. Nabanggit kasi sa Awards Night na iyon ang mga pangalan ni Gabi Concepcion at Tropa Gutierrez bilang Best Actor at Best Actress. Gayong ang dapat naman talagang nagwagi ay sina Edo Manzano at Aiko Melendez. Matagal ang pinag-usapan ng tungkol sa isyong iyon at nagkaroon din ng investigasyon upang malaman kung sino ang tunay na nagkasala. Kaya naman kahit anong awards night ay hindi nawawala ang agam-agam ng marami sa ating mga kababayan na baka mayroon ulit dayaan na nangyari lalo na sa tingin ng mga ito ay hindi karapat-dapat ang artista na nakakuha ng award na nanalo. Ang isa pang mainit na pinag-uusapan dito na may kinalaman sa hindi pagpansin at pag-snub ng unang pelikula ng Star Cinema kung saan ay ang kanilang kinuhang cast ay ang mga kapuso stars na walang iba kundi ang mag-asawang sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sa tingin kasi ng marami sa ating mga kababayan ay naging unfair ang treatment ng mga napiling hurado sa awards night ng pelikulang Dongyan Rewind. Ning isang award kasi ng mga ito walang nakuha kahit malakas ang naging kita nito simula pa noong unang araw
pa ito pinalabas sa mga sinihan. Kahit sa isang picture din ng Best Picture category ay hindi nito nakuha. Kaya naman marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga fans ng Dongyan, ay nagtataka kung bakit hindi ito nanalo sa awards. Comeback movie pa naman ito ng Dongyan mula nang matigil sila sa paggawa ng pelikula. May 13 years na ang nakalipas. Ang mga nakapanood naman ng halos lahat ng MMFF entries ay nagsabing quality movies ang lahat ng isasama ngayong taon. Batay din kasi sa reviews at reaction ng mga moviegoers sa maganda ang pelikula. Kahit pa halos may kapariha ang istorya nito sa mga nagdaang pelikulang na ipalabas. Umasa ng marami ang ating mga kababayan na ang Dongyan ang mag-uwi ng Best Actor at Best Actress Awards noong gabi ng parangal. Subalit nabigo ang marami sa kanila nang hindi tinawag ang Dongyan sa kahit anong kategorya. Gayon pa man ay maluwag pa rin sa loob ng ilang tanggapin na hindi ng pagkakaroon ng award ng pelikula dahil panalo at malakas naman ang kita nito sa takilya. Ang ilan pa nga ay nagsabi na kahit walang award ay ang importante ay ang box office award, ang pelikula ng kanilang idolo. Hindi man nakita ng mga hurado ang galing ng bawat isa sa mga artista dito ay ang paghihirap ng staff sa pagbuo ng pelikula, nakabawi naman ang gastusin ng production team nito. Ayon pa sa lumabas na balita ay malaki ang kinita ng MMFF ngayong taon, umabot ito ng halos 75 million pesos at sinasabi sa na pareho lang ito na kinita ng mga entries noong nakaraang taon. Pero kahit na pareho lang kinita nito noong nakaraang taon, magandang balita pa rin ito dahil lahat ng kalahok ay maganda ang nakuhang figura sa takilya. Base din sa inilabas na ulat na nasa top 5 movies na kasama sa box office ang Rewind, Malyari, Pinduko, Family of Two at Kampon. Matunog din ang usap-usapan tungkol sa isang pelikula na pinaggagastusan na nga sa production ay pinaggagastusan pa ang mga black screening. Iyon pa nga lang nakalipas na lumabas ang balitang ito ay pinabulaan na naman ng MMFF ang tungkol dito. Mali daw kasi or fake news ang lumabas na numero sa takilya na kinita ng mga pelikulang kalahok. Matagal na kasing hindi ginagawa ng mga MMFF ang paglabas ng kinita ng mga pelikula kaya imposibleng magkaroon ng listahan para rito ngayong taon. Memorable nga ang ginawang Metro Manila Film Fest 2023 or MMFF 2023 dahil ito ang nagsimula ng pagbabalik ng mga manunood sa sinihan matapos ang 2 taong pagkakahinto nito. Kumpara kasi noong 2022, hindi pa gaano kakumpiyansa ang mga moviegoers sa panunood nila sa sinihan. Kaya nga naman ngayong taon ay paniguradong makakabawi na ang pelikulang Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. Na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, alam nyo, kailangan tayong matutong tumanggap ng pagkatalo. Hindi nyo kailangan questionin ang kredibilidad ng panel of judges kasi may mga narating na sila. Yung trabaho nila mas involved sa film industry. Tayo nanunood lang. Sigurado naman na pinanood nila ang 10 entries bago sila magbutuhan di tulad natin na 1 o 2 o 3 lang. At bukod sa pinagbubutuhan nila yan ay may mga kriteria din. Kaya salang-sala yan. Ang objective kasi ng MMFF ay acknowledgement, pagkilala sa natatanging pelikula, direktor, artista o manunulat. Very bonus na yung kinita sa totoo lang. Sa Miss You ang pinag-aagawan yung corona, hindi yung cash. Wala namang ma'am judge na mag-aral talaga ng acting. Dapat gayahin nila ang Oscars kung paano mag-judge. Ang Oscars, actress to actress, ang butuhan, direktor sa direktor, hindi ibang tao. Para pag may nanalo, di pwedeng questionin kasi sila ang nagbutuhan in their own field. Di sila sinabotahi, talagang magaling si Cedric Juan, mata pa lang na makikita mo ang emosyon. At kung ayon nyo kay Vilma na manalo siya, mas karapat dapat naman manalo si Alessandra. Kasi si Marian, oo, napaiyak tayo ng Rewind. Yung kwento niya para ka lang nanunood ng teleserye. At yung acting ni Marian may kulang. Kahit napaiyak pa niya ang mga tao, para mo rin na siyang pinanood sa mga teleserye niya. End quote. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!